Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalima sa buwan ng Setyembre, araw ng Miyerkules, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita. Bangkay ng binatilyo natagpuan sa bayan ng Rojas. Ang gulo ng pamamaslang sa isang negosyante, wala pang linaw. Ilang mga taxpayers umalma sa mataas na singil sa real property tax sa lungsod. At sa detalye ng ating mga balita, mahigit isang buwan bago ang pagdaraos ng Batang Pinoy Southern Tagalog League sa lalawigan, partikular sa lungsod ng Calapan. Puspusan pa rin ang pag-asaayos sa oval ng JJLJ-MNHS bilang preparasyon sa gaganaping aktibidad na inaasahang lalahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang institusyon. Kaugnay pa rin ang pagawain, ayon kay Provincial Engineer Elmer Dilay, malaking epekto aniya sa pagrehabilita ng oval ang maulang panahon, kung saan inaasahan nila na magtutuloy-tuloy ang mainit na panahon upang maisaayos ang pundasyon ng oval bago pa man ito malagyan ng hydro seedling. Yung oval na ito, kailangan binago kasi ang panito yung dimension. Na although the same ang area, pero medyo tinulin na ganyan para talagang oval ang labas. So then, inalis namin yung dating base course, pinalitan namin ng lupa. So naging problema namin ngayon itong weather condition nga kasi ulan ang ulan. Ngayon, ang problema kami kasi hindi namin ma-grade ang tamang elevation and then also hindi namin makumpak kasi talagang nalangkit gawa ng ulan. So hopefully, ang target namin dito, dapat by Saturday, September 8. So dapat tapos na kami dito. And then early next week, makakaroon tayo dito ng direct seeding. Yung hydro seeding na kung saan ay isprayan ito ng damo tubig, may kasamang tubig. So in a 1 month time, okay na ito, pwede na magamit. So ito namang truck, kasi tatartan din natin itong truck, ay siguro by Saturday din magpo-full blast na ang operation dito, and in 2 weeks time ay makasakalang tapos na yung ating completing activities. And then pagkatapos ito, maglilay tayo ng asphalt, yung overlay asphalt, and then tarta na yun. So hopefully, basta bigyan lang tayo ng magandang panahon, ay palagay ko tamang-tama tayo dun sa October 21 na Batang Pinoy activities na gaganapin dito sa Oriental Mindoro. Sa panahon namang patuloy na maranasan ng pag-ulan, lalong higit kung gabi at magipit sila sa itinaktang pagkatapos ng pagawain. Mano-mano na ayon sa opisyal ang kanilang gagawin. Ngunit wala umano silang magagawa dahil kinakailangang matapos ang pag-asaayos nito. Siguro, kung talagang gipit na, baka gawin na lang namin itong mano-mano. Mano-mano, hindi mo nagagamit ng equipments kasi pag umulan, ay sisira ito ng ating equipment. So kung mamano-mano natin dito, para malay natin itong mga lupang ito, baka sakali. Medyo, siyempre, expensive at tsaka medyo mahirap din gawin. Pero yun lang ang alternative sa atin kasi maliban dito sa JJ, wala nang iba pa tayong pwedeng pagganapan ito. Pati sayang, isira yung ating pangalan dito sa lalo na sa mga ganitong palaro. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool,
Hapon itong ika-4 ng buwang kasalukuyan, isinagawa ang joint committee hearing ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources at Committee on Law ng Sangguniang Panglungsod hinggil sa proposed ordinance tungkol sa Calapan River Rehabilitation. Ang nasabing pagdinig ay dinaaw sa SP Conference Room at pinangunahan ni Committee on Environmental Protection and Natural Resources Chairman, Konsehal Asel Agua, kasama ang mga konsehales na miyembro ng mga nasabing committee. Dumalo rin sa joint committee hearing ang ilang mga miyembro ng Calapan River Initiative sa pangunguna ni CRI President Dr. Marius Agua, City Enro Willie Landicho at ilan pang mga kawani mula sa mga tanggapan ng pamahalang lungsod na may kinalaman sa nasabing ordinansa. Ganon din ang mga kinatawan mula Penro, ilang mga kawani ng Sangguniang Panglungsod at iba pa. Masusing hinimay ang mga bahagi ng proposed ordinance kung saan pinagtulong-tulungan ng mga nagsidalo na higit itong maging maayos at ang mga inputs na mula sa mga ito na nakitang makatutulong sa ordinansa ay dininig ng mga konsehalis ng lungsod. Samantala, ang hakbang na ito ay naglalayon pa ring maging maayos ang Calapan River at mabago ang kasalukuyang sitwasyon nito na marumi at sa halip ay maibalik ito sa dati na malinis at kaaya-ayang tingnan. Iba pang mga balita, makalipas lamang ang ilang paalaala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang binatilyo edad 14 na taong gulang ang natagpuan sa Baroque River, Sitio Ibaba, Barangay San Miguel, Bayan ng Rojas, umaga kahapon ika-4 ng Setyembre. Ayon sa ulat ng Ormin PPO, isang text message ang natanggap ni Police Inspector Kenneth Ding Gutierrez, Rojas MPS Chief of Police, mula kay Barangay San Miguel, Barangay Kagawad, Conrado, Olarte, hinggil sa umano'y natagpo ang bangkay ng isang hindi nakikilalang lalaki, kung saan sa investigasyon kinilala ang biktima sa pangalang Carlito Gaca, 14 na taong gulang, isang out-of-school youth at residente ng Sitio Ibaba ng Barangay San Miguel ng naturang bayan. Lumabas sa pagsisiyasat ng Rojas MPS na biktima ng pamamaril na hindi pa nakikilalang sospek o mga sospek ang binatilyo, kung saan na-recover sa lugar ng pinangyarihan ang 2 islag na pinaniniwalaang mula sa 38 kalibre ng baril. Patuloy naman ang pag-usad ng investigasyon sa nasabing insidente. Samantala, hinggil pa rin sa naganap na pamamaril noong gabi ng 1 ng Setyembre sa Barangay Lalud, kung saan sangkot ang isang Hill Angelbert Carga. Kasalukuyang ipinagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing insidente, kung saan ayon kay City PNP Chief Police Superintendent William Destura, wala pa aniyang linaw kung ano talaga ang dahilan ng pamamaslang sa biktima. Sa ngayon talaga medyo nahihirapan yung ating kapulisan, even doon na meron tayong tinatawag na in-depth investigation na ginagawa. At patuloy pa rin yung pag-gather namin ng kung sino man yung witness na pwede lumutang. At sa ngayon, initially yung ginagawa namin yung tungkol sa mga relatives na po pwedeng magsabi kung ano ba yung, kasi may lumulutang na may threat itong ating biktima. So, yun lang yung aming initial na ginagawa na malaman kung ano ba talaga yung motive. Kasi very basic naman yan. Pag nalaman yung motive, madali na natin sundan yung sino ba yung perpetrator.
Hinggil naman sa naging pahayag ng ina ng biktima, nakausap na umano niya ito kung saan, bagamat may sinasabi itong posibleng iisa lamang ang nasa likod ng pamamaslang sa kanyang mga mahal sa buhay na may kinalaman sa sugal, ay wala pa namang matibay na batayan na ito talaga ang ugat ng pamamaslang. Kasi nga doon sa aking personal na interview dun sa nanay, meron talaga siyang pinipinpoint na iisa daw yung may gawa. At sabi nga niya, pinagpapasa Diyos na lamang niya dahil sa ngayon talagang even nga sabi niya yung effort na pulis ay doblehin namin ay talagang mahirap daw ma-resolve. Ang akin lamang dito, sabi nga ay yung kaunting information nung sa gano'n ay may marong kami mapag-umpisa. Yan ay sabi ko, ito sa akin opinion ko lang dahil unang-una personally nakakausap ko rin itong si Hill. At yan din yung kanyang itinuturong dahilan ng kanyang mga threat na sinasabi niyang dahil lang dun sa pamumuno ng lokal ng Hayalay. Pero sa ngayon naman, wala pa naman tayong matibay na batayan para masabi nga natin yan 100% na yan yung motibo. Sa huli, sa kabila ng unti-unti na namang pagsulputan ng mga ganitong kaso, bagamat isolated cases lamang ayon sa opisyal, aminado siya na nakakaalarma din ito, ngunit umaasa aniya ang mga naninirahan sa lungsod na ginagawa nilang kanilang makakaya upang mabantayan ng komunidad laban sa ganitong krimen. Even though na ito ay mga natin na as isolated cases, ay talaga namang medyo nakakaalarma din. Una-una nga, it is happened dito sa atin sa town proper, napakalapit. At umasa naman yung ating mga kababayan dito sa siyudad ng Calapan na patuloy yung effort ng ating kapulisan na talagang i-unmask kung sino ba talaga yung nasa likod nito. Hindi naman natin sinasamtabi yung sabi ko nga yung gun for hire dahil isa rin yan sa sabi ko na pwede nating tukuyin nung sa gano'n ay ma-resolve itong pangyayari ng ito. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Isa sa mga usaping kinakaharap ng pamahalaang lungsod sa kasalukuyan ang reklamo ng ilang mga taxpayers hinggil sa mataas na singil sa real property tax kung saan isang pagpupulong pa ang naganap at tinaluhan ng ilang mga Kalapenyong nagbabayad ng buwis upang talakayin ang nasabing usapin. Narito ang report. Ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan, isang pagkupulang ang ilinao sa isang kilalang hotel sa lungsod at ang naging puntos ng usapin ay ang pagpasa ng City Ordinance No. 51, an ordinance enacting the general revision of the real property tax assessment within the City of Calapan at ang 2012 Revenue Code of the City of Calapan. Dahil sa mataas na singil sa buwis sa real property sa lungsod na isa sa mga itinatakda ng nasabing ordinansa. Ang naturang pagpupulong ay dinaluhan ng ilang mga taxpayers sa lungsod at ilan pang mga personalidad kung saan tinalakay ni Integrated Bar of the Philippines Oriental Mindoro Chapter President Attorney Charlotte Aguba Goco at IBP Oriental Mindoro Treasurer at Committee Chairman on Justice and Consumer Welfare Attorney Dante Manzo ang mga legal na batayan kung bakit dapat na itigil ang pangungulekta ng mataas na singil ng real property tax sa syudad ng Calapan gaya ng pagpapawalang bisa ng sangguniang panlalawigan sa 10 probisyon ng City Revenue Code of 2012, kabilang na ang real property tax. Dumalo rin sa pagpupulong sina City Legal Officer Attorney Hospital
Ligo at City Assessor Gelson Masungsong na tumugon sa katanungan ng mga dumalong taxpayers. Sa kapasyahan bilang 1539-2012 ng Sangguniang Panlalawigan na may titulong Resolution Approving in Part City Ordinance No. 18 Series of 2012 of the City of Calapan, entitled An Ordinance Enacting the 2012 Revenue Code of the City of Calapan. Pinawawalang bisa nito ang pagpapataw ng buwis sa iba't ibang uri ng ari-ariang real o real properties sa nasasakupan ng lungsod ng Calapan dahil labag ito sa itinatadhana ng Section 138 ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal ng 1991 na nagsasabing ang mga buwis, butaw, mga singilin at iba pang pagpapataw ay dapat na maging pantay at batay hanggat maaari sa makakayanang ibayad ng bumubuwis at dapat maging makatarungan, hindi dapat maging malapis, mapaghirap o mapagsamsam. Sa panayam kay Sangguniang Panlalawigan Committee on Ways and Means Chairman Board Member Robert Concepcion, ang desisyong ito ay desisyon aniya ng buong sanggunian dahil sa nakita nilang masyadong mataas ang City Revenue Code at hindi nila mapapayagan ang ilang mga probisyon nito, kabilang na ang real property tax. Ganon pa man, naghahain aniya ng apela ang city government sa kanilang naging desisyon. Una, naglabas na kami ng desisyon. Hindi ko lang desisyon yan, desisyon ng buong sangguniang Panlalawigan na yung revenue code ng 2012 ng City of Calapan masyadong mataas, masyadong mataas ayon sa aming pag-aaral at ayon sa mga naging reklamo, na ito ay mataas. Kung kami nagdesisyon na dyan, mayroon kaming resolution ko pinasa, yung resolution 1539-2012 na nagsasaad doon na talagang hindi namin maaring mapayagan yung mga provision, yung mga provision ng revenue code na yon, yung section 39 nila, yung RPT at saka mga iba pang provision, Tapos ang nangyari nito ay inapila nila, nagkaroon sila ng motion for reconsideration, ina-admit nila na yung ibang mga findings namin ay sumasang-ayon sila na hindi nila pumapayag sila, tama daw yung decision namin, except dun sa section 39, which is yun ang nakakasakop dun sa real property tax. Ayon naman kay City Legal Officer Attorney Hospicio Ligo, iginagalang nila ang desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ganun pa man, naniniwala pa rin aniya sila na tama sila at naaayon sa batas ang kanilang ginawa, kung kaya't pinag-aaralan na nila sa kasalukuyan ang mga legal na hakbang na maaaring gawin hinggil dito. Naniniwala pa rin naman kasi kami na tama kami. Parang malinaw na sinasabi naman ng kagalang-galang na Sangguniang Panlalawigan na mali yung aming ordinansa. Pero ginagalang namin yung desisyon yun ng Sangguniang Panlalawigan. Ang instruction naman ng ating punong lungsod ay malinaw na igalang natin yung desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Kung kanilang sinasabi na sa pananaw nila mali yung pamamalekta natin ng buwis at dahil mali yung ordinansa natin, igalang natin yun. Pero as to the legality ng aming ordinansa, sa aming paniniwala, mataimtim naman at matibay ang panininila ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Naniniwala sila na tama yung kanilang ginawa at naaayon sa batas ang kanilang ginagawa. Kaya ngayon, I am under instruction by the city government to explore all possible legal remedies available to us. Ngayon, kung ano man itong legal remedies na to, pinapag-aaralan pa namin sa pamahalaan lungsod ng mga department heads involved at sa miyembro ng Sangguniang Panlungsod kung ano pa itong mga hakbang na aming gagawin. Sa panayam naman kay Attorney Charlotte Aguba Goko, sinabi nito na may pagkakamali sa pagpasa ng bahagi na may kinalaman sa real property tax kung saan sa ilalim niya ng Section 212 ng Local Government Code. Dapat dalawang proseso ang pagpapasa nito. Una, ang pagkakaroon ng ordinansa hinggil sa schedule ng fair market values bago pa ang ordinansa hinggil sa revenue tax. Ngunit sa ginawaan niya ng city government ay tila na shortcut ang nasabing proseso. Ang pinag-alaman namin dito
merong pagkakamali sa pagpasa nitong pagpapatupad nitong pagpasa nitong portion ng real property tax. Kasi under sa local government code, sasabi nga namin section 212, dapat dalawang proseso, two-step process yung pagpapas nito. Una-una, dapat merong ordinansa na nagsasabi ng fair market or schedule of fair market values na dapat pinapublish sa newspaper of general circulation in the province or city. Dapat nakaposto sa munisipyo, sa probinsya, at dapat meron din public hearing. Pangalawa, yun yung first step. Pangalawa, pag natapos na itong proseso na to, saka po magkakaroon ng ordinansa na tukol sa revenue tax. So, ang nangyari dito sa atin, parang na-shortcut ang proseso, naging isang proseso na lang, walang schedule of fair market values na nangyari, kasi ang pag-publish nito, ang ordinansa na pagpapasa dito at ang pag-publish nito ay isinabay na dun sa pangalawang proseso. So, ito yung sinasabi namin na maling proseso. So, ito yung pinagalaban namin. Pangalawa na siguro yung pagkakaroon ng mataas na rates sa tax, kasi first and foremost, what we are saying is dapat sinunod yung proseso na nakalagay mismo sa batas natin. Sinabi rin ni Bukal Concepcion na specific ang local government code sa proseso kung paano isasagawa ang general revision of assessment. Meron kasing merong procedure ang very specific ang local government code doon na sa section 212 ng local government code. Very specific doon yung kung paano ka mag-general revision of assessment. Kailangan muna ay ipapublish mo yung schedule of fair market value, para malaman ng mga tao, Tapos pagka ito ay naipasa na as ordinance, ay ipapublish mo ulit. Dalawang beses mong kailangan i-publish yun. Yun ang nakasaad sa section 212 ng local government code. Kaya yun ang tingin sa aming findings, meron din doon nakalagay na yun ay violate ng city government. Tugon naman ni City Legal Officer Attorney Laigo, hindi sila nag-shortcut at sa halip ay sinunod ng City Assessor at sangguniang panlunsod ang proseso na itinatadhana ng Local Government Code at ng mga kaugnay na batas nito. As to the sinasabi namin shortcut, hindi kami nag-shortcut. Malinaw na sinunod ng aming assessor, ng aming City Assessor's Office at ng sangguniang panlunsod ang itinatakda ng Bureau on Local Government Finance sa pag-revisa ng Revenue Code. At ito'y ng ating assessment sa real property. Naniniwala kami na kami ay sumunod sa itinatadhana ng kodigo ng lokal na pamahalaan ng Pilipinas at yung mga kaugnay na batas nito. Kaya nga lang, syempre, kung ano man yung aming depensa sa aming ordinansa ay malalaman din natin sa tamang panahon dahil naandun pa kami sa proseso ng paghihimay nung ordinansa ng kagalang-galang na sangguniang panlalawigan na nagsasabing mali daw ang aming revenue. Aniya pa, malinaw ang direktiba ni City Mayor Doy Leacho na sa oras na matanggap nila ang resolusyon ng sangguniang panlalawigan ay susunod sila dito. Ngunit pinaghahandaan nila kung paano i-depensa ang kanilang City Revenue Code. Malinaw naman ang reaksyon at direktiba ng ating punong lungsod na oras na matanggap namin ang opisyal na kopya ng resolusyon ng kagalang-galang ng sangguniang panlalawigan ay kami tatalima dito. At sa pagkakaalam ko ay kung natanggap man ngayon o kahapon, malinaw naman ang instruction ng ating City Mayor sa ating City Assessor at saka sa ating City Treasury Office na kung sakaling matanggap nila yung resolusyon ng sangguniang panlalawigan ay sumunod sila dito. At kung maniningil man sila ng buwis o mag-a-assess kung magkano ang butaw na babayaran sa kanilang lupain, ay susundin namin yung dating rate. Kaya nga lang, syempre, amin din namang pinapag-aralan kung paano namin maididepensa ang aming revenue code. Sinabi naman ni Attorney Charlotte Agubagoko na maaari mag-file ng kaso ang city government. Ngunit maaari rin naman aniya mag-file ng kaso ang mga mamamayan dahil malinaw aniya ang sinasabi ng batas. Pwede mag-file sila ng kaso, maaari din mag-file ng kaso ang mga mamamayan ng Calapan para mapatigil ito kung talagang hindi natitigil at may balik yung mga binayad nila. Pero siguro medyo mahirap na kasi klaro ang
ang words ng law, no? So, walang kailangang construction sa pagkakasabi nito. So, alam naman na talagang hindi nasunod yung proseso. So, siguro, malinaw yung magiging ending nito. Samantala, sa kasalukuyan, ayon na rin kay City Treasurer Gondolina Lumanglas, epektibo noong huling linggo ng Agosto taong kasalukuyan, ay itinigil na nila ang pangongolekta ng RPT base sa General Revision of Assessment 2010. Ang City Revenue Code ang pinagkukunan ng pondo ng pamahalaang lungsod bilang panggastos sa mga programa nito gaya ng Orange Card, City College at marami pang iba. At ayon kay Attorney Laigo, kung dumating ang panahon na mapatunayang mali sila, ay handa silang tumalima. Samantala, happy viewing to St. J.B. de la Salle of Divine Word College of Calapan Basic Education Department. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamboravision.net, ang official website ng Tamboraw Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sandra Abbas Magkamit na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.